Sinasamba kita, tanging ikaw lamang ang Panginoong karapat-dapat sambahin. Jesus, pangalan mo ang laging sasambitin. Purihin ka, Jesus. Ikaw ay purihin. Sinasamba kita, tanging ikaw lamang ang Panginoong karapat-dapat sambahin. Jesus, pangalan mo ang laging sasambitin. Purihin ka, Jesus. 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 Ikaw ay purihin. Muli, isang magandang hapon sa ating lahat. So, wini-welcome ko po kayong lahat muli sa ating Sunday live worship, maging sa ating sa ating Facebook. Inaanyayahan ko po kayo na lahat ay mag-share, subscribe, at i-mention po natin ang ating mga kapatid na at mga kakilala upang maging pagpapala din tayo sa kanila. So, handa na ba tayong lahat? So, sige, inaanyayahan ko kayong lahat na tumayo. At bago yon, gusto ko humanap kayo ng dalawang tao at sabihin sa katabi nyo na mukha mo pa lang kapag kapala-pala na. Sige, at yumuko tayong lahat. Itaas natin ang ating mga kamay. Hallelujah, O Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa pribilehiyong pinagkaloob mo sa amin, Panginoon, upang sambahin ka muli, Panginoon, upang mapangaralan, Panginoon, ang iyong pangalan, at ikaw ang maitaas sa oras na ito, Panginoon. Lord, fill this with your presence, O Lord God. We welcome you, Lord God. Come, Holy Spirit, O Lord God. Ikaw po ang siyang gumabay sa amin sa araw na ito, Panginoon. At lahat ng iyong mga mensahe, Panginoon, ay siyang maging gabay sa amin sa araw-araw na buhay, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Alam po namin na hindi kami karapat-dapat sa iyong sakripisyo, Panginoon, na ginawa. Panginoon, maraming salamat sa mga pribilehiyo. Sa sakripisyo, Panginoon, maraming salamat, Lord God. Panginoon, lumalapit kami sa iyo at nagpapakumbaba, Panginoon. Ikaw, O Lord, ang gumabay at mag-fill sa amin, Lord. Fill us with your presence, Lord God, with your love, O Lord God. Panginoon, gabayan mo din ang aming mga kapatid na papunta pa lamang sa iyong bahay-sambahan, Panginoon. Protect them, O Lord God. Lord, sa araw na ito, hinihiling namin na ikaw lamang ang isyang maitaas, Panginoon, sa oras na ito, Lord God. Maraming salamat, Panginoon. Kulang ang pasasalamat, Panginoon, namin. Ikaw ang siyang maghari sa aming mga puso, Panginoon. Maraming salamat, O Lord God. In the mighty name of Jesus, everybody say Amen. Tinatawagan ko po si Kuya Brandon upang pangunahan ng ating pagsamba. Isang pinagpalang hapon sa atin lahat. Handa na ba kayong magpuri sa ating Panginoon?
Let us close our eyes and let us raise our hands as we worship our Lord Jesus. We welcome you, Holy Spirit. Fill this place with your presence, Lord. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing. Come with your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I've grown to love you more. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing. Come with your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I've grown to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power and renew. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing. Come with your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I've grown to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power and renew. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. 'Cause I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renew. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. 'Cause I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power and renew. Nothing compares to this place. We worship you, Lord, in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power and renew. Nothing compares to this place where I can see you face to face.
worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Lord, we welcome you in this place, oh Lord. Fill this place with your holy presence. Lord, we thank you for another day, Lord, that we get to serve you, oh Lord. That we're safe here, Lord, in your holy place, worshiping you and giving you praise, oh Lord. We thank you, Lord, for our everyday, Lord. We give you honor, Lord. We give you praise. In Jesus' name. In Jesus' name. Everybody say, Amen. Binabati ko ulit ngayon isang magandang hapon. And excited na ba kayo magpuri sa Lord? Ano ulit? Hindi ko kayo naririnig. Ayan. Halina't purihin natin si Lord. Bigyan natin ang lahat. I'm not gonna live by what I feel, 'cause deep down I know that you're here with me, and I know that you can do anything, 'cause through you I can do anything, I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I feel, 'cause deep down I know that you're here with me, and I know that you can do anything. 'Cause through you I can do anything, I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. 'Cause nothing is impossible through you. I can do anything, I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Yeah. 'Cause I believe, yes, I believe in you. Yes, I believe
I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Yes, I believe. Yes, I believe. Yes, I believe. Yes, I believe. I believe. Yes, I believe. I believe in you. Yes, I believe. I believe. Yes, I believe. I believe in you. Let us close our eyes once again. Let us lift up our hands and praise the Lord. There is only you that we need, Lord, in our lives, in our midst, Lord. Once again, Lord, we ask for your holy presence, Lord, to fill this place, Lord, as we worship you, O Lord. Hope be my anthem, Lord, when the world has fallen quiet, you stand beside me and give me a song in the night. Now, Jesus, I need you every moment. I need you. Is here now. This grace brought hearts sing your praise forever. My anthem. Lord, when the world has fallen quiet, you stand beside me. Now give me a song in the night. Now, Jesus, I need you every moment. I need you, 'cause here now, this grace brought hearts sing out your praise forever. Now, Jesus, I need you every moment. I need you. Sing out your praise forever. Beauty for ashes, you find the weak and contrite heart. You shoulder its burdens and carry it into the light. Now, Jesus, I need you every moment. I need you. He's here now. This grace brought hearts sing out your praise forever. Now, Jesus, I need
praise forever. Jesus, I need you. Every moment we need you, Lord. 'Cause here now, this grace brought hearts sing out your praise forever. We worship you, oh Lord, as we worship you, oh Lord. We worship you, oh Lord. We welcome you in this place. We welcome you in this place. Remember love, remember mercy. Rise before me, rise behind me. Your love and kindness has never failed me. Rise before me, rise behind me. Remember love, remember mercy. Rise before me, rise behind me. Your love and kindness has never failed me. Rise before me, rise behind. Remember love, remember mercy. Rise before me, rise behind me. Your love and kindness has never failed me. Rise before me, rise behind me. Yeah. Jesus, I need you every moment. I need you. Is here now. This grace brought hearts sing out your praise forever. Now Jesus, I need you every moment. I need you. Is here now. This grace brought hearts sing out your praise forever. Remember love, remember mercy. Rise before me, rise behind me. Your love and kindness has never failed me. Rise before me, rise behind me. Now Jesus, I need you every moment. I need you, Lord. This grace brought hearts sing out your praise forever. Lord, maraming salamat, Lord, sa walang sawang paggabay sa amin, Lord. Maraming salamat, Lord, na ito na naman, isang linggo na naman. Andito kami ngayon nagpupuri sa'yo, ligtas, buo, walang kulang, Lord. Maraming salamat, Lord, sa opportunity na binigay niyo sa amin araw-araw, Lord. Ang freedom, Lord, na magpuri sa'yo, Lord, nang walang sapilitan, Lord. Lord, maraming salamat sa mga taong umatid na nandito ngayon, Lord. Isang kagalakan, Lord, ang magpuri sa iyo, Lord. Maraming salamat, Lord.
sa mga taong tumutugtog dito at ginagamit ninyo, Lord, ang mga taong nandito, Lord, ang pastora namin, Lord, ang youth coordinator, Lord. Lord, maraming salamat, Lord, sa lahat ng blessings na binigay niyo sa amin, Lord, sa family namin, Lord. Hindi ka nagsawa, Lord, hindi ka nagkulang, Lord, na mag-provide sa amin sa pang-araw-araw, Lord. Maraming salamat, Lord, despite sa mga pagkukulang namin, Lord, bilang mga anak mo, Lord. Hindi kami karapat-dapat, pero nandito kami ngayon, Lord, para magbigay puri sa iyo, Lord. We ask for your forgiveness, Lord. And we ask that you give us strength, knowledge, wisdom, and understanding, Lord. Ngayon, Lord, na may kinig namin ng iyong salita, Lord. Once again, Lord, maraming salamat, Lord. To you belongs all the praises, Lord. The adoration, Lord. Thanksgiving, Lord. Maraming salamat, Lord. To you belongs all the glory, Lord. In Jesus' name, Lord. Everybody say, Amen. Tinatawagan ko na po ulit ang ating MC na si Ate Joy. Sige, tayo makakaupo na. At pwede tayo mag-exercise muna tayo sa ating mga sarili. At sino yung mga iinom, uminom na. Kasi maya ay magsisimula na tayo. So, bago pala yun, inaanyayahan ko muna ang lahat na itaas natin ating dalawang kamay. Come on. Dalawang kamay. Game. Wait lang daw, sabi nila. Wait lang daw, Sige. Yung mga nasa likod, sige na po. Pwede na po tayo umupo. So, yun, itaas natin yung dalawang nating kamay ng mataas. As in, mataas. Nahihiya sila. Siguro naman wala namang may mga ano ba dyan? So, sige, taas natin. Gusto ko, i-shake nyo yan shake nyo, ganun. Kasi ngayon pa lang, dinedeclare ko na lahat ng worries at problems natin sinishake natin at mawawala yun sa ating Kasi dahil nandito tayo kay Lord. Amen ba? Amen. Hallelujah. So sige, so last Sunday, konting recap tayo. So, ang tinalakay ng ating pastora, na si Pastora Rhea, is about naman sa freedom in the Christ. Tas freedom in Christ. So, I believe, matatawag mo lang na free ka kapag wala ka ng kasalanan at naisuko mo na lahat yun kay Lord. Kasi doon mo palang mafe-feel na, ay free ako na sabihin kay Lord kung sino ako. Free ako na sabihin ko ano yung problem ko. Amen ba? Amen po ba? Amen. Yun. So, sige po. Alam ko din po nung last Sunday, nagkaroon tayo ng small group na napag-usapan natin yung ano yung mga nilet go nyo, yung mga na-free kayo kasi alam ko yung iba nagpatawad, yung iba maraming mga problema na hinaharap, pero nung linggong yon alam ko na free tayo sa ating mga worries, sa ating problem, sa ating mga nadadama. Amen po ba? So, sige nga, kalabitin mo ang iyong katabi at sabihin mo, pagpapalain ako ni Lord. Amen? 1, 2, 3, go. Ako din po. So, ako din po, pagpapalain ako ni Lord. Amen? Amen. So, sige po, inaanyahan ko po lahat na yumuko. Isantabi muna natin ang ating mga cellphone, ang mga kaabalahan sa buhay natin. Magkakaroon tayo ng oras pa dyan. Let's welcome the very presence of the Lord through His servant, our youth coordinator, Kuya Jerry Faz. Manatili tayo nakapikit. Salamat, Lord, sa hapon na ito, Ama. Patuloy, Lord, na naniniwala kami, Panginoon, na bawat pagkakataon na kami ay humaharap sa iyo, Lord, ay patuloy, Panginoon, na may ginagawa ka, Lord, sa aming mga buhay, O Diyos. Walang nasasayang na sandali,
Walang nasasayang na pagkakataon, Panginoon. Every time, Lord, we come together to worship your precious holy name, Lord. At patuloy, Panginoon, sa hapon na ito, dalangin namin, O Lord, ang iyong banal na presensya, ang iyong pag-ibig, Lord, ang iyong Espiritu, Panginoon, ay patuloy na bumalot, O Lord God, sa lugar na ito. At ang iyong banal na pangalan, Panginoon, ay patuloy na mahayag ang kapangyarihan, O Lord God, na iyong pangalan, Panginoon, ay mahayag, Lord, sa lugar na ito. Pwede ba natin itaas ang ating mga kamay minsan pa, pasalamatan natin si Jesus. Pasalamatan natin ang Panginoon na nagligtas ng ating buhay. Pasalamatan natin ang ating Panginoon na siyang patuloy na umaabot sa ating mga pangangailangan. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus. I just want to speak the name of Jesus. Till every dark addiction starts to break. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every strongholds. Every strongholds. Shine through the shadows. Burn like a fire. Pwede ba tayong tumayo minsan pasambay natin ang Panginoon? And I just want to speak the name of Jesus. Taas natin ang ating kamay. Over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. Your name, O Lord. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every strongholds right now, O Lord. Break every strongholds. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Taas natin ang ating kamay. Banggitin natin ang pangalang ito na makapangyarihan. Oh, shine through the shadows. Burn like a fire. Come on, church. Worship the Lord. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Come on, church. As you worship the Lord, may ginagawa ang Panginoon. May ginagawa ang Diyos sa buhay mo. May ginagawa ang Diyos sa pamilya mo. Oh, yes, Lord. We give you praise. Break every strongholds. Shine through the shadows. Burn like a fire. We worship your precious holy name, Lord. The name is above all name, Lord.
The name is above depression, Lord. The name is above anxiety, oh Lord God. The name is above all sickness and disease. The name is above all addiction. The name is all above. We worship your name. We worship your name, Lord. We give you glory. We give you honor. Come on, church. Lift up the name of Jesus right now. He deserved the glory. He deserved the honor. Your name, Lord God. Your name. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All throne and dominions, all power and position, your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All throne and dominion, all power and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cry, holy. Come on, worship the Lord, come on. Holy, we give you glory, Lord. We worship you. Come on, taas natin ang ating mga kamay, young people. Worship the Lord. This is the time to worship. This is the time to worship. Come on. Worship, lift up your voice. Give glory to Jesus. You are so holy, O Lord. Holy forever. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You are so holy. You are so worthy, Lord. Oh, receive the glory, Lord. Receive the honor. You see, receive the praises of your people, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. We welcome your presence, Lord. Thank you, Lord. You deserve all the glory, Lord. As we lift your name in this place, Lord, let people, Lord, may know you. Let people, Lord God, come into your presence. Your presence, Lord, is all we need. Fill this temple with your glory. Even, Lord, yung mga nasa live stream, Lord. Allow us, Lord, to feel your glorious presence, Lord. Holy, holy forever. Come on. Holy, oh grace. Holy, we love you, Lord. Without your presence, Lord, hindi kami makalalapit sa paanan ng Panginoong Hesus. As we come before your presence, Lord, you reveal our iniquities in the light of your presence. In your presence, Lord, there is fullness of joy. In your presence, Lord, there is freedom. In your presence, Lord, breakthrough, Lord, is happening. In your presence, oh God, all addiction, Lord God, will be broken, Lord. Freedom reign in this place.
As you move mightily in this place, as you reveal your glory, you are so holy. You are so holy. You are so holy. You are holy. You are holy, O God. You are holy. You are holy. You are holy. You are holy, O God. You are holy, O Lord. You are so holy, O Lord. You are holy. You are holy. Holy forever. You will always be holy. Take over, Holy Spirit. Take over, Holy Spirit. We yield, Lord, into your presence. We yield into your presence. Bless your people, Lord. Bless your people. Set the captives free. And let the power of sin be broken right now. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. To you belongs the glory. To you belongs the honor, Lord. You will always be holy. Thank you, Lord, for your mercy. Sa namin, Lord, binibigay lahat ng karangalan. Sa namin, Lord, binibigay lahat ng papuri, lahat ng pagsamba. Sa tanging pangalan ng Panginoong Yesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Sige, sa malakas na palakpak sa Panginoon, come on! Praise God. Salamat sa ating Panginoon. Amen. Salamat sa Diyos na buhay dahil patuloy na kumikilos ang ating Diyos. Amen. Nakaraan ay tinalakay natin yung kalayaan sa ating Panginoong Hesus. Amen. Kalayaan na kung saan magdadala sa atin upang malaya tayo na sumamba sa Panginoon, malaya tayong maglingkod, at malaya tayong magamit ng Diyos. Amen ba? Ba't di natin palakpakan ng Panginoon? Amen. Magbukas tayo dito sa Marcos chapter 5. Verse 1, kung saan yung tinapik ni Pastora Rhea nung nakaraang Sunday. Meron akong nais ipalitawin sa word na ito ng ating Panginoon. Amen? Napakahalaga na kung saan ay tayo ay patuloy na sumasamba sa Diyos. Amen? Dapat maging lifestyle natin ang sumamba sa Panginoon. Pakikalabit nga ang iyong katabi, sabi mo, dapat maging lifestyle natin ang pagsamba.
Amen. Hindi lang sa lugar na ito, hindi lang sa templo ng Diyos habang tayo ay nagkakatipon-tipon, kundi maging sa personal life natin ay meron tayong lifestyle of worship. Amen? Dahil ang pagsamba sa Diyos, hindi lang ito pang Sunday. Amen? Kundi ang pagsamba sa Diyos, ito ay everyday life ng isang tao na kung saan ay tumanggap kay Hesukristo. Amen? And there is power in worship. Amen? Merong kapangyarihan na kung saan sa pagsamba. At maraming naitala sa Biblia every time na sila ay nag-worship, sumasamba sa Panginoon, ay may nangyayari at nagaganap. Amen? Especially sa personal life nila and sa pamilya nila. Amen? Basahin uli natin itong Word of God sa chapter 5, verse 1. Kung saan ito yung binasa na rin ni Pastora Rhea nung nakaraang Sunday. Ang sabi dito sa verse 1, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay dumating sa kabilang ibayo sa lupain ng mga Geraseno, or sa ibang salin, sa Gadareno. Amen. Verse 2, pagkababa ni Jesus sa bangka, siya'y sinalubong ng isang lalaking sinasapian ng masasamang espiritu. Ang lalaking ito'y nakatira sa mga libingan. Hindi na siya maigapos kahit tanikala pa ang gamitin. Bagamat madalas siyang gapusin ng tanikala sa kamay at paa, nilalagot lamang niya ang mga ito. Wala nang nakakapigil sa kanya. Araw-gabi nagsisigaw siya sa mga libingan at sa kabundukan, at sinusugatan din niya ng matalas na bato ang kanyang sarili. Verse 6, malayo pa'y natanaw na nito si Jesus, patakbo itong lumapit at lumuhod sa harapan niya. Sumigaw siya ng malakas, Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, anong pakay mo sa akin? Ipangako mo sa ngalan ng Diyos na hindi mo ako pahihirapan. Amen? Kung inyong i-meditate, ang word na ito is, sa verse 2, amen, dito sa verse 2, sabi dito, pagkababa ni Jesus sa bangka, siya'y sinalubong ng isang lalaking sinasapian ng masamang espiritu. Amen? Pagdating sa verse 3, verse 4, and verse 5, dito pinaliwanag ang kalagayan nitong tao na ito every time na nagmamanifest yung mga masasamang espiritu sa kanya. Amen? Pero dito sa verse 2, ay ang sabi dito, pagkababa ni Jesus sa bangka, siya'y sinalubong ng isang lalaking sinasapian ng masamang espiritu. Hindi tinukoy dito sa Biblia na at that time ay siya ay nagmamanifest. Amen? I believe na that time sa verse 2, yung tao na ito is normal siya. Nasa normal siyang kaisipan. Amen? Dahil dito sa verse 6, ang sabi dito, malayo pa'y natanaw na nito si Jesus. Patakbo itong lumapit at lumuhod sa harap niya. Amen? Bakit ko sinabi na dito sa verse 2 at verse 6? Kasi sa 3, 4, and 5, dito pinaliwanag yung kalagayan ng tao. Pero nung time na si Jesus Christ ay bumaba doon sa bangka, hindi nagmamanifest pa yung masamang espiritu sa kanya, which is yung 2,000 demons na nasa kanya. Amen? Bakit ko nasabi na nung panahon na ito ay hindi pa siya, nung panahong ito is nasa normal siyang kaisipan. Amen? Magbukas tayo dito sa John chapter 3 verse 20. Amen? John chapter 3 verse 20. Ang sabi dito, kinasusuklaman ng mga gumagawa ng masama ang ilaw, ni hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa. Amen? Yung evil spirit, amen,
takot siya kay Jesus Christ. Amen? Yung mga masasamang espiritu is ayaw nilang lumapit kay Jesus Christ. Bakit? Si Jesus Christ ay ilaw. Amen? Kaya nga minsan kapag may mga pagkakataon sa mga gawain, amen, yung mga tao na kung saan ay meron silang bad spirit or unclean spirit sa kanilang buhay, amen, takot silang lumapit sa gawain ng Panginoon. Amen? Takot silang lumapit sa presensya ng Diyos. Bakit? Kasi ang demonyo, kailanman ayaw niyang lumapit sa ilaw. Pakisabi sa iyong katabi, ayaw lumapit ng dyablo sa ilaw. Amen? Kaya kapag ang isang tao, kapag ang nagahari sa isang tao, ay hindi ang banal na espiritu ni Jesus Christ, anong gagawin ng tao? Ayaw niyang lumapit sa ilaw. Amen? Hindi yung ilaw na ito ang tinutukoy ditong ilaw is yung presensya ng Diyos or ang ating Panginoong Jesus. Dahil ang sabi ng Biblia, I am the light of the world. Amen? Kaya that time is, nung normal yung tao na to, yung normal yung kaisipan, that moment netong tao na to na maraming masasamang espiritu, hindi pa nagmamanifest that time yung masamang espiritu. Amen? Pero sabi dito sa verse 6, amen, malayo pa'y natanaw nito si Jesus, patakbo itong lumapit at lumuhod sa harapan niya. Ilagay natin sa message version, Kuya Josh. Mark chapter 5 verse 6, ang sabi dito sa message version, when he saw Jesus a long way off, he ran and bowed in worship before him. Amen? Nung makita na itong poses na to, nung panahon na to ay hindi pa nagmamanifest, normal siya kung mag-isip. Nung makita niya si Jesus Christ, amen, tuwan-tuwa siya, he ran. Patakbo siya na kung saan lumapit siya sa ating Panginoon. Bakit? Alam naman natin yung kalagayan ng tao na to. Amen? Walang kapayapaan. Walang anumang kagalakan na meron siya. Wala siyang kapahingahan. Actually, ang sabi ng Biblia is talagang pati mismo yung kanyang physical body, amen, sinisira nung mga demonyo na nasa kanya. Amen? Pero that time na si Jesus Christ ay bumisita doon sa kanyang lugar, this is the time. Nagkaroon siya ng pagkakataon, oh Lord, this is the moment na kung saan I believe itong tao na ito, nagpe-pray din naman tong tao na to. Amen? Na siya ay magkaroon ng kalayaan, magkaroon na kung saan ay siya ay makaranas ng kalayaan sa kanyang buhay. Amen? Bagamat thinking niya na ayoko nang gawin to, ayoko nang tumira sa libingan. Sino gustong tumira sa libingan? Taas ang kamay. Amen? Di ba wala? Walang gustong tumira sa libingan. Wala ring gustong tumira sa kadiliman. Amen? Kaya lang, itong tao na ito is wala siyang magawa. Amen? Pero praise God, when he worshiped the Lord, when he saw Jesus a long way off, he ran and bowed in worship before him. Amen? At ang nangyari dito sa verse 7, nung siya ay nasa presence na ng Panginoon, nung time na siya ay nag-worship sa Diyos, ang demonyo kailanman is ayaw niyang sumamba sa Diyos. Amen? Sinabi ng Biblia, lahat ng nilalang ay luluhod. Lahat ng labi ay magsasabing ang Panginoon ay Panginoon ng mga Panginoon. Amen? Pero kailanman ang mga demonyo is ayaw nilang sumamba sa Diyos. Amen? Kaya that moment, itong tao na ito, siya yung mismong sumasamba sa Diyos. Hindi yung 2,000 demonyo na nasa kanya, kundi siya yung sumasamba sa Panginoon. And habang nag-worship siya sa Diyos, amen, the devil is manifesting at that time. Ayaw ng demonyo na sumamba siya sa Diyos. Amen? Dito na kung saan ay nagmanifest yung demonyo. Sumigaw siya ng malakas, Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, anong pakay mo sa akin?
Pangako mo sa ngalan ng Diyos na hindi mo ako pahihirapan. Amen? Ayaw ng demonyo na kung saan ay sumamba tayo sa Diyos. Kaya magugulat ka kapag kung kailan Sunday, doon ka aantukin. Amen? Magugulat ka kung kailan Sunday, parang doon pa nakakatamad. Nakakatamad na tumayo. Sarap na lang matulog kasi hapon, di ba? Minsan kapag hapon, kaantukan yan eh. Amen? Pero once na ang isang kabataan, isang tao, pinagharian na siya ng Diyos. Yung dating ayaw niyang sumamba, yung dating ayaw niyang mag-church, siya yung lalapit sa Panginoon. Amen? Kaya mahalaga na kung saan ay tayo ay sumasamba sa Diyos. Amen? Kasi nung time na lumapit sa Diyos, doon siya pinalaya ng ating Panginoon. Amen? Kapag ikaw ay bumagsak, kapag ikaw ay nagkasala, at kapag ikaw ay nanghina, amen, instead na lumayo ka sa Diyos at huwag ka na mag-church, mas lalo ka pang mag-church at sumamba sa Diyos. Amen? Kapag meron kang problema, kapag meron kang sitwasyon na kung saan ay hindi mo maintindihan, instead na hindi ka na lang mag-church is, i-fix ko na lang muna itong aking sitwasyon, kasi maraming ganyan. Marami akong nakakausap na ganyan. May mga iniimbitahan ako sa church, tara, church tayo, worship tayo kay Lord. Amen. Saka na lang po, Kuya Jeric, i-fix ko muna ito, ayusin ko muna itong mga problema ko. Pero sasabihin ko sa inyo, kahit anong fix mo sa isang bagay, sa isang mali, sa isang gusot-gusot, sa isang sitwasyon na kung saan kaguluhan sa buhay mo, hindi yan mapifix malibang ipagkatiwala mo yan sa Diyos. Amen? Ba't di natin palakpakan ng ating Panginoon? Amen? Kung itong tao na ito, hindi siya pumunta kay Jesus Christ, kung hindi siya lumapit kay Jesus Christ, amen, walang kalayaan na mararanasan ang taong ito. Amen? There is power in worship. When you worship God, amen, the very presence of the Lord ay patuloy na kung saan bumabalot dun sa tao na yon na sumasamba sa Diyos. Naalala ko lang, no, yung time na first encounter ko sa Holy Spirit. Sa church yon, amen, sa gawain ng Panginoon. Di ba na-share ko na yon, yung para akong nasa isang bond paper na puting-puti. Amen? At yung nasa gitna nun is ink. Maitim, madilim na ink. Amen? Nung time na yon, ako ay sumamba sa Diyos. Nung time na yun, ako ay nagdesisyon, sige, wala namang mawawala eh. Tumugon ako dun sa nag-invite sa akin, sige, hindi naman ako mawawala ng pera eh. Amen? Kasi libre naman nila yung pumasahe. Mga ganyan kasi yung mga nag-i-invite, di ba? Wala kang gastos. Walang gastos yung iniimbitahan. Amen? Punta naman ako, pero ayun na pala yung moment sa aking pagsamba sa Diyos, that encounter. Amen? Na ako'y nakaluhod sa presensya ng Panginoon, I feel na ako'y nasa bond paper na puting-puti at merong ink sa gitna. At hindi ko makakalimutan ang encounter na yun sa Diyos. Dahil doon ako pinalaya ng Panginoon. Ako'y nakaluhod, grabe iyak ko sa Panginoon, grabe yung presence na pinaparadama sa akin ng Diyos. Sa matagal na panahon, hindi ko naranasan yung ganong joy. Sa matagal na panahon, hindi ko naranasan yung ganong pag-ibig. Sa matagal na panahon, hindi ko naranasan yung ganong kapayapaan. Pero nung ako'y sumasamba sa Diyos, para akong nasa kalangitan. Na ultimo, para bang gusto ko ng lumipad. Na para bang gusto ko ng, parang ako ay lalagpas na sa kisame, sa sobrang kagalakan, sa sobrang joy. At halos na idalangin ko na nga sa aking puso, Lord, kunin mo na ako. Amen? Isama mo na ako dyan sa sobrang grabe ng presence ng Panginoon. Amen? Gusto kong mamatay hindi dahil sa problema ko noon. Kundi gusto ko na parang sumama sa Kanya dahil gusto ko nang maranasan yung ganong kagalakan, ganong pag-ibig, ganong kapayapaan na hindi ko pa nararanasan. I believe itong tao na ito na kung saan ay 2000
na demonyo, gaano kahirap yung kalagayan niya. Amen? Gaano kahirap ang kanyang sitwasyon. Kumbaga sa worst, yung sitwasyon niya, pinaka-worst. Amen? Kung itong tao na ito pinalayan ng Diyos dahil siya ay sumamba sa Diyos, dahil siya ay sumamba sa paanan ng Panginoong Hesus, ano pa yung problema mo? Gaano katindi yung problema mo na higit sa problema ng possess na to? Amen? Pero, pinalaya siya ng ating Panginoon. Amen? Ba din natin palakpakan ng ating Diyos? Amen? Napakamakapangyarihan na kung saan ay sumasamba ka sa Diyos. Maging lifestyle mo ang pagsamba sa ating Panginoon. Amen? Kasi the more na nag-worship ka sa Diyos, the more na patuloy kang sumasamba sa Panginoon, the more na unti-unti tinatanggalan ka ng mga bagay na kung saan hindi galing sa Diyos. Amen? Yung mga pangit mong pag-uugali, yung mga bagay na struggle mo. Amen? Marami tayong mga struggles, young people. Amen? Kapag meron kang mga bagay pa na kung saan ay hindi mo pa na-overcome. The key is, wake up early in the morning and pray and worship God. Maging lifestyle mo siya. Huwag ka lang sumamba dito sa church, kundi everyday paggising mo sa umaga. Amen? Meron niyang kanta eh. Ewan ko kung alam ni RJ yun. Paggising sa umaga, naaalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Sumasayaw, sumasamba, nagpupuri sa'yo, naghihintay ng pangungusap mo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Amen? Kapag ganun yung naging lifestyle mo. Amen? Nung nakaraan is, tinapik ni Pastora Rhea, amen, patungkol sa freedom in Jesus. Amen? Pero, wag mo lang papahintulutan na kung saan iaasa mo sa leader mo or sa mga pastor na ginagamit dito ang kalayaan na gusto mong maranasan. Amen? You must exert effort. Amen? Kailangan mo mag-exert din ng effort. Amen? Magkaroon ka ng lifestyle of worship. Amen? Dahil makapangyarihan ang pagsamba. Meron nga akong kilala, no? Isang mananamba siya ng Diyos. Isang babae ng Diyos. Sino ba yung iisip nyo na isang babaeng mananambahan ng Diyos? Amen? Sa Biblia. Naalala nyo si Mary? Amen? Si Mary siya ay grabe ang puso sa pagsamba sa ating Panginoon. Amen? Grabe siya mag-worship. Every time na dumarating si Jesus Christ sa bahay nila or sa lugar nila, amen, wala siyang ibang ginagawa kundi lumuhod kay Jesus Christ. Amen? Wala siyang pakialam sa mga tao sa paligid niya. Wala siyang pakialam sa mga tao na kung saan ay titingin sa kanya at pagtatawanan siya. Wala siyang pakialam. Amen. Why? Naging lifestyle niya kasi ang sumamba. Amen. Kapag naging lifestyle mo ang sumamba, hindi lang sa church, kundi sa prayer room mo, amen, hindi ka maghihiya na sumamba dito sa harap. Amen. Etong si Mary, dumating sa panahon ng isa sa pinaka-worst sa life niya. Amen? Alam naman natin, no, sino na nakabasa na si Lazaro na kanyang kapatid ay namatay. Amen? Siyempre, kapag namatayan ka, hindi madali. Amen? Namatay si Lazaro at nung time na kung saan si Lazaro ay namatay, wala si Jesus Christ at that time. Si Jesus Christ wala dun sa kanilang lugar.
Amen? Pero after 4 days ng pagkamatay ni Lazaro, siya ay nandun na sa libingan. At nung nandun na si Lazaro sa libingan, 4 days na, nangangamoy na yung kanyang bangkay, saka biglang dumating si Jesus Christ doon sa kanilang lugar. Amen? At nung mabalitaan ni Martha na si Jesus Christ ay paparating, amen? Si Martha, sinalubong niya ang ating Panginoong Hesukristo. At ang sinabi niya, Panginoon, kung kayo ay naririto lang, hindi mangyayari na mamamatay ang aking kapatid. Amen? Pero sinabi ni Jesus Christ na kung saan ay, kung maniniwala ka, amen, na ako ang buhay at pagkabuhay. Amen? At nung pagtapos noon is, merong mga pumunta kay Maria, kasi si Maria nandun sa bahay umiiyak siya, nagdadalamhati siya kasama ng mga tao na nandun na nagdadalamhati din. Amen? Merong pumunta doon sa bahay ni Maria. Amen? At sinabi, ang guro ay paparating. The moment na marinig ni Mary na si Jesus Christ ay paparating, ang ginawa ni Mary, patakbo siya na pumaroon doon sa lugar upang salubungin si Jesus Christ. At ang sabi ng Biblia, wala pa doon sa village, halimbawa sa village, hindi pa siya pumapasok sa pinaka-entrance ng village, is doon niya na-meet si Jesus Christ. Amen? At ito yung ginawa ni Mary. Basahin natin dito sa verse 32. Pagdating ni Maria sa kinaroroonan ni Jesus, nagpatira pa siya sa paanan nito at nagsabi, kung narito po lamang kayo, hindi sana namatay ang aking kapatid. The same word na sinabi ni Martha is the same word din na sinabi ni Maria. I believe siguro nung nagkasakit si Jesus Christ, si Lazaro is nag-send sila ng, mamamatay na yung aming kapatid, punta po kayo dito. Amen. Siguro nagkakaroon sila ng parang hinanakit kay Jesus. Amen. Bakit hindi siya pumunta, mamamatay yung aming kapatid? Si Lazaro kasi is close friend ito ni Jesus Christ. Amen. At itong dalawang magkapatid. Amen. Very close ito kay Jesus Christ. Amen. Kaya siguro nagkaroon sila ng parang tanong sa Diyos. Amen. Parang minsan sa atin. Amen. Tayo ay sumasamba sa Lord, tayo ay naglilingkod sa Lord, then all of a sudden, merong nangyaring hindi magandang bagay sa iyo. At minsan sinasabi natin, Lord, bakit nangyari ito? Lord, bakit mo ito pinahintulutan? Pwede mo naman to na kung saan ay ma-prevent. Amen? Pero ito yung maganda kay Mary. Amen? Instead na siya ay mag-murmur, instead na siya ay para bang isumpa na niya ang Diyos, parang nangyari doon kay Job, yung asawa ni Job, di ba? Isumpa mo na yung Diyos mo. Amen? Parang ganun, pero itong ginawa ni Mary sa verse 32, sa Amplified Version, ang ganda nito, no? When Mary came to the place where Jesus was and saw him, she fell at his feet, saying to him, Lord, if you had been here, my brother would not have died. Verse 33, when Jesus saw her sobbing, and the Jews who had come with her also sobbing, he was deeply moved in spirit, to the point of anger at the sorrow caused by death. And Jesus was troubled. Amen? Grabe, ano? Kapag ikaw ay labis na nagpakumbaba sa Panginoon, labis ka na kung saan ay nagpakababa sa harapan ng ating Diyos, kahit gaano pa man ang iyong karanasan, kahit gaano pa man ang hapdi, kahit ano pa man ang kirot ng iyong nararanasan, to the point na kung saan ay parang ikaw ay mamamatay na spiritually, parang ikaw ay mamamatay na, amen, sa sobrang hapdi, sa sobrang
buhat-buhat mo na yung mundo. Amen? Pero when you choose to worship the Lord, despite of the fact na grabe yung nararanasan mo or grabe yung na-experience mo na para bang hindi mo maintindihan, just worship the Lord. Amen? Just bend your knee in prayer with humility and thanking God, Lord, thank you. Sa kabila ng lahat, tapat ka sa akin. Amen? At ito yung sinabi ng Biblia, he was deeply moved in spirit. Amen? To the point of anger at the sorrow caused by death. Amen? Ganun pala si Lord, ano? Amen? Kapag natouch mo yung puso ng Panginoon, kapag natouch mo yung heart ng Diyos. Amen? At nakita ka niya, grabe, labis na matatouch yung Panginoon. To the point na magagalit siya sa problema mo. To the point na magagalit siya sa struggle mo. To the point na kung saan ay magagalit siya sa pain mo. To the point na magagalit siya sa sakit at karamdaman mo. To the point na kung saan magagalit siya sa mga dahilan kung bakit ka nangihina, kung bakit ka na kung saan ay hindi nakakapagpatuloy sa paglilingkod, kung bakit na kung saan ay hindi ka patuloy nakakapagsamba sa Panginoon. Amen. Naalala niyo yung panahon ni Moses? Amen. Ang sabi ng Panginoon kay Moses, sabihin mo sa Paraon. Amen. Dahil nakita ng Panginoon ang problema ng kanyang bayan. Amen. Grabe ang kanilang hinagpis, grabe ang kanilang kahirapan sa pag-aalipin ng mga Egyptian. Amen. At dahil narinig ito ng Panginoon, narinig ito, halos umabot na doon sa kalangitan ang kanilang dalangin. Amen. Ang kanilang cry, ang kanilang iyak. Amen. Ang sabi ni Lord kay Moses, sabihin mo sa Paraon, amen, let my people go, that they may worship me. Amen. Once na kung saan experience mo para bang, Lord, amen, parang hindi ka maka-breakthrough, parang hindi ka na kung saan ay makaranas ng freedom, amen, sa mga struggles mo in life. Just worship God. Amen. In all circumstance, give thanks. Because it is the will of God. Na kahit anong circumstance, kahit anong karanasan, just worship God. There is power in worship. Amen. When you worship God, amen, you enter into the Holy of Holies, which is kung nasaan si Lord, yung presensya ng Panginoon. At ayun sinabi ni Pastora Rayan nakaraan, kung nasa ng Espiritu ng Diyos, there is freedom. Amen? Kaya huwag kang hihinto na kung saan umattend ng church. The more na meron kang nararanasan, the more na meron kang pinagdadaanan, the more na mag-church ka at sumamba ka sa Diyos. Amen? Dahil every time na tayo ay nag-worship, merong ginagawa ang Diyos sa pamilya mo. Merong ginagawa ang Diyos sa problema mo. Merong ginagawa ang Diyos sa kakulangan ng iyong pamilya. Merong ginagawa ang Diyos sa personal life mo. Amen? At ito na yung last na kung saan ay babasahin ko sa inyo, no? There is power in worship. Amen? Personal worship, lifestyle of worship. Minsan si Pablo at ang kanyang kasama na si Silas ay ibinilanggo. Amen? Dahil meron silang isang babae na kung saan ay merong masamang espiritu, amen, na siya ay nagkaroon ng kapangyarihan upang manghula. Amen? At itong babae na ito is dahil sa kanyang paghuhula, yung amo niya nagkakaroon ng maraming pera. Amen? Dahil ginagamit itong babae na ito na kung saan ay manghula at maraming nagpapahula. Amen? Isang araw, sila Pablo is pinalaya itong babae na ito. At dahil nga nawalan na ng pagkakakitaan yung mga amo ng babae na ito, amen, dahil lumaya nawala yung kapangyarihang manghula. Yung mga fake, ang tawag doon? Fake fortune ba yon? Yung mga ganon? Mga panguhula.
Amen? Nawala yung kapangyarihan. Ngayon, nawala na yung mga kliyente. Amen? Nawala na yung mga pagkakakitaan niya. Amen? Kaya ang ginawa niya, pinakulong niya. Amen? Pinakulong niya sila, Pablo at Silas, at sinasabi ng mga kasinungalingan na nangangaral to ng ganyan-ganyan na labag sa ating mga katuruan ng mga Romano. Amen? At ito yung nangyari. Sa Gawa chapter 16 verse 23. Amen? Gawa chapter 16 verse 23. Sabi dito, verse 22 muna, nakisali ang mga tao sa pananakit sa kanila at pinahubaran sila ng mga pinuno at pinahagupit. Grabe yung ginawa sa kanila, no? Verse 23, pagkatapos hampasin ng paulit-ulit, sila'y ipinabilanggo at pinabantayang mabuti. Pinasok sila ng bantay sa kaloob-looban ng bilangguan. Sa mga bilangguan kasi, meron kasing mga level-level. Pero sila Pablo, sila yung nasa pinaka-dulo. Amen? Sa kaloob-looban ng bilangguan at inilagay ang kanilang mga paa sa pagitan ng dalawang mabibigat na kahoy. Ibig sabihin, nakatanikala sila. Nang maghating gabi na, sina Pablo at Silas ay nanalangin. Amen? Sila ay nagpray, nagpakumbaba sa Diyos. Amen? Siyempre, sila is nangangaral ng salita ng Diyos, nagpalayas ng masamang espiritu doon sa tao. Tapos, ito yung nangyari, no? Parang kabaliktaran na para bang yung resulta pa is pagkakulong. Amen? Negatibo, di ba? Negatibo yung naranasan nila, parang tayo, no? Grabe yung presence, grabe yung ginawa ng Diyos, then pag uwi mo ng bahay, may problema, parang mga ganun ba? Amen? Pero, hindi sila nagreklamo, kundi ng mga hating gabi na sina Pablo at Silas ay nanalangin at umaawit ng mga himno sa Diyos. Sumamba sila sa Diyos, nag-worship sila sa Panginoon. Amen? At dahil sa kanilang pagsamba, sa sobrang kagalakan ng kanilang pagsamba, yung kanilang tinig umabot doon sa halos kabuuan ng bilangguan. At nakikinig naman ang ibang mga bilanggo. Amen? Walang ano-ano'y lumindol ng malakas at nayanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Biglang nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng lahat ng bilanggo. Wow. Amen? In spiritual realm pala, no, once na ikaw ay sumasamba sa Diyos, maraming bilanggo pala na pinapalaya si Lord nang hindi mo lang alam. Amen? Especially, syempre, yung family mo. Kaya tuloy ka lang. Amen? Huwag kang susuko. Amen? Maglingkod ka lang sa Diyos. Walang anong-ano'y lumindol na malakas, na yanig, pati ang bundasyon ng bilangguan. Biglang nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng lahat ng bilanggo. Nagising ang bantay ng bilangguan at nang nakita niyang bukas ang mga pinto, inakala niyang nakatakas ang mga bilanggo. Dahil dito, binunot niya ang kanyang tabak at magpapakamatay na sana yung bantay. Amen? Kasi makakatakas yung mga bilanggo niya. Amen? Ngunit sumigaw si Pablo, huwag mong saktan ang iyong sarili. Narito kaming lahat. Humingi ng ilaw ang bantay, patakbong pumasok at nanginginig na nagpatira pa sa harapan ni Pablo at Silas. Grabe yung presence ng Panginoon. Amen? Grabe yung glory na kung saan ultimo mga pundasyon nung bilangguan na yun, nawasak at yung mga tanikala ng mga bilanggo, nawasak din. Pati yung tanikala na meron sila, nawasak. Amen? At ito ay ang naging resulta nito, humingi ng ilaw ang bantay, patakbong pumasok at nanginginig na nagpatira pa sa harapan ni Pablo at Silas. Verse 30, sila ay inilabas niya at sinabi, mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako ay magligtas? The same word na kung saan sinabi ng mga Israelita nung panahon na nangangaral si Pedro pagkatapos ng Pentecost, pagkatapos na ma-receive nila yung Holy Spirit. Only the Holy Spirit can convict the sinner unto repentance. Only the Holy Spirit.
Amen? Sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoon, Jesus, at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Amen? The key is, sumampalataya ka kay Jesus Christ, maging mananambahan ka ni Jesus Christ, maging lovers ka ng ating Panginoon. Amen ba? Pwede ba tayong pumikit at tayo ay magpasalamat sa Panginoon? Your name, O Lord God, is the highest, Lord. This is the time that we will worship the Lord in spirit and in truth. Pahintulutan mo na kung saan, meron ka bang nararanasang problema, meron ka bang nararanasan na kung saan sa buhay mo, kapag meron kang problema, the more na meron kang problema, just worship the Lord. Kung meron kang bagay na kung saan struggle sa life mo, especially kasalanan, especially mga addiction, just worship the Lord. When you worship the Lord, the presence of God will manifest. Kung paano na kung saan na-experience nung inaalihan ng masamang espiritu, almost 2,000 demons. Gaano kahirap ang sitwasyon niya. Gaano kahirap ang naging problema niya. Gaano kahapdi at kirot na para bang wala na siyang future, na para bang wala na siyang natatanaw na liwanag sa kanyang buhay. Pero nang makita niya si Jesus Christ, this is the moment, this is the time na kung saan ako ay lalapit sa ating Panginoon, ako ay luluhod sa pagsamba sa Diyos. Sa oras nito, pwede ba tayong tumayo? Minsan pa, sambahin natin ang ating Panginoon. Your name, O Lord God, is the highest. Itaas natin ang ating kamay sa Panginoon. Set aside mo lahat ng problema mo. At pahintulutan mo na ibigay mo siya sa Panginoon, ibigay mo sa Diyos lahat ng struggles mo, lahat ng problema mo, lahat ng pain mo, lahat ng brokenness mo. Ikaw ba ay nakaranas na kung saan nasaktan ka ng ibang tao, nagsinungaling sila sa iyo, nakaranas ka ng pagmamaltrato, ano pa man, na kung saan naging sanhi upang ikaw ay broken, upang ikaw ay masaktan. Just worship the Lord. Instead of murmuring, just thank the Lord. Because there is power in worship when you worship God. When you worship the Lord, ang sabi ng Biblia, the Father seek those who will worship Him in spirit and in truth. The Father will seek you. The Father will come to you. Because you worship Him in spirit and in truth, ang Panginoon ay lalapit sa iyo, ang Panginoon ay pupunta sa iyo at aayusin niya ang lahat ng problema mo, i-fix niya ang lahat sa sitwasyon mo. Your name, O Lord. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All throne and dominions, all power and positions, your name stands above them all. As you worship the Lord, may ginagawa ang Lord. Is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all power and positions, your name stands above them all. The name of Jesus is above all names. Name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. Oh, close your eyes right now.
the dominions of power and position. Your name stands above them all. The name of Jesus is above all names, above all sickness and disease, above all depression, above all anxiety, above all pain, above all brokenness. Just worship the name of Jesus. Lift up the name of Jesus right now. Oh, we give you glory, Lord. We give you praise. Oh, we give you glory. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Your throne and dominions, your power. Close your eyes. Lift up your voice. Lift up your hands right now. Them all. Come on. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Holy Spirit, we welcome you. All throne, lift up the name of Jesus right now, Lord. Your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high. Holy. Come on, young people, worship the Lord. Lift up the name of Jesus. He is worthy. He is worthy to give glory. We worship you, Jesus, right now, Lord. Come on. Come on, young people, worship God. Close your eyes. Lift up the name of Jesus. May ginagawa ang Panginoon sa iyong pagsamba. Habang sumasamba ka, sumasampalataya ka, habang sumasamba ka, nagtitiwala ka sa Diyos. Naayusin ng Panginoon ang lahat-lahat. And He will break every chains. He will break every strongholds. Come on, as you worship God, lahat ng prayer mo, lahat ng panalangin mo ay magaganap, mangyayari ayon sa perpektong kalooban ng Panginoon. Just worship the Lord. Make a decision. A lifestyle of worship. Oh, we give you praise. Yes, Lord, we worship you, Lord. We worship you, Jesus. To the King of Kings, we worship you, Lord. And as we worship you, Jesus, move mightily, Lord, even, Lord, sa FB live stream, Lord. We love you, we worship you, Lord. We worship you. This is the reason that we live, oh Lord God, the very purpose of our life. When we do our purpose, Lord, you will break every chains. You will break every strongholds. You will break every poverty of our lives. Oh God, thank you, Jesus. Breaks every chains right now, oh Lord God. Break the spirit of religion right now in our family, oh Lord. Save our family, oh Lord. Save our family. Save them, Lord. Heal them, oh Lord. Deliver them, oh Lord God. And save our barangay sa Lawag, oh Lord. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Holy forever. You will always be, O Lord. You will always be holy, holy forever. Lord, may ginagawa ka, Panginoon, every time we worship you. Pinapalaya mo, Lord, ang bawat isa sa amin. At patuloy mo kaming pinapanatili, Lord God, sa kalayaan.
Salamat, Lord, sa iyong kabutihan. Your name, Lord, is above all name, Lord. Continue to break every chains, Lord, to your young people. Break every chains, Lord God. Breaks, Lord, every struggles, Lord, of your young people, Lord. Break every chains right now, oh Lord. Break every chains. Come on, break every chains, Lord. Break every chains. There is power in your name. Come on, young people, declare the power of God right now. Declare the name of Jesus, that in the name of Jesus, there is power. There is brokenness of every chains. Come on, there is power in your name. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Break every chain, break every chains, break every chains. Come on, young people, paintulutan mo na kung saan wasakin, sirain ng Panginoon ang lahat ng gapos na nasa iyo. Come on, declare that Jesus, the name of Jesus, is the powerful name that will break every chains. Break every chains, break every chains, break every chains. There is power. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain. Come on, declare the chain. Break every chain. Come on, declare. Break every chain. Break every chain. Break every chain. For the very last time, break every chain. Break every chain. Break every chain. Salamat, Lord, sa iyong kabutihan. Sa iyo namin, Lord, binibigay lahat ng karangalan. Your name, Lord, be exalted, Lord God, in this place. And as we lift up your holy name, Lord, maraming kaluluwa, Lord, ilalapit mo sa iyong presensya. Maraming kaluluwa, Lord, ang maliligtas. Maraming kaluluwa, Lord God, ang makakalaya, Lord God. Maraming kaluluwa, Panginoon, ay lalaya sa kahirapan. Lalaya, Lord, sa kagapos ng kasalanan, Panginoon. Salamat, Lord. Salamat, Lord, sa iyong kabutihan. At patuloy, Panginoon, selyohan mo, Panginoon, ang tagumpay, ang buhay ng mga kabataang ito, at patuloy na gamitin mo kami, Panginoon, sa iyong perpektong kalooban. Gamitin mo ang buhay namin kung paano pinalaya mo kami. Gamitin mo kami para sa kalayaan ng marami, Panginoon. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Sa iyo namin binibigay ang lahat-lahat ng karangalan, Jesus. Sa iyo lahat ng papuri. Sa iyo lahat ng pagsamba. Sa iyo lahat ng pagdakila, O Lord God. Sa tanging pangalan ng Panginoong Yesus, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. 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 Praise God. Salamat sa ating Panginoon. Praise God. Tayong lahat ay makakaupo na. At tawagin natin si Ate Joy. Kaluwalhatian mo, ang tangi kong hinaangad. Ang presensya mo ang laging kinauuhawan. Pagmamahal mo ang laging nararanasan. Panginoon, ikaw ang lagi kong inaasam. Sinasamba kita, tanging ikaw lamang
ang Panginoong karapat-dapat sambahin. Jesus, pangalan mo ang laging sasambitin, purihin ka, Jesus. Ikaw ay purihin. Tangi kong hinahanap ang pasensya mo, ang laging kinauuhaw. Pagmamahal mo ang laging naranasan. Panginoon, ikaw ang laging kong inaasahan. Samba kita, tanging ikaw lamang ang Panginoong karapat-dapat sambahin. Jesus, pangalan mo ang laging sasambitin, purihin ka, Jesus. Ikaw ay purihin. Sinasamba kita, tanging ikaw lamang ang Panginoong karapat-dapat sambahin. Jesus, pangalan mo ang laging sasambitin, purihin ka, Jesus. Ikaw ay purihin. Sinasamba kita, tanging ikaw lamang ang Panginoon karapat-dapat sambahin. Jesus, pangalan mo ang laging sasambitin, purihin ka, Jesus. Ikaw ay purihin. Sinasamba kita, tanging ikaw lamang ang Panginoong karapat-dapat sambahin. Jesus, pangalan mo ang laging sasambitin,